Ang lamig. Ito ang unang naramdaman ni Serena. Isang uri ng lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Mas malamig pa kaysa sa walang tigil na buhos ng ulan sa kanyang mukha. Nakahandusay siya sa matigas na semento sa labas ng sarili niyang gate. Ang gate ng mansyon na pinagpaguran niya, ipinundar para sa kanila ng kanyang asawa. Sa bawat paghinga, nararamdaman niya ang pag-agos ng natitirang init mula sa kanyang katawan. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang silaw ng ilaw mula sa bintana ng kanilang sala. Sa loob, nakikita niya ang dalawang anino, isang lalaki at isang babae. Nagtatawanan sila, naglalambingan. Ang anino ng lalaki ay kay Paulo, ang kanyang asawa. Ang anino ng babae, kay Katrina, ang modelo na laging bukambibig ni Paulo. Kanina lang, sa gitna ng malakas na bagyo, umuwi si Serena ng may ngiti sa labi. Gusto niyang sorpresahin si Paulo. Gusto niyang ibalita na nakuha na ng kanilang company ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan nito. Ngunit siya ang nasorpresa. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Si Paulo at si Katrina magkayakap sa sofa na siya mismo ang pumili. Nang makita siya ni Paulo, wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata nito. Tanging pagkainis, pagtataboy. Itinulak siya nito palabas. Itinulak siya ng malakas. Bumagsak ang kanyang ulo sa basang sahig. Isa ka lang ATM machine, Serena. Hindi ka na asawa sa paningin ko. Ang mga salitang yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Mas masakit pa kaysa sa pagtama ng kanyang ulo. Ngayon, heto siya. Ginaw na ginaw. Gutom na gutom. Basang-basa sa ulan. Pinanghihinaan ng loob at ng katawan. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Sinubukan niyang gumapang, pero wala na siyang lakas. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay tila unti-unting lumalabo. Ang tawanan nila ay tila humihina. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang araw ng kanilang kasal, ang pangako ni Paulo na mamahalin siya habang buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at nilamon siya ng kadiliman, isang huling habilin ang kanyang binitawan sa hangin. Isang sumpa. Kung may susunod na buhay, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito, Paulo. Lahat-lahat. At pagkatapos, katahimikan. Isang sinag ng araw ang tumama sa kanyang mga mata. Nagising si Serena na humihingal. Napabangon siya mula sa pagkakahiga. Kinapa niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga braso, ang kanyang mukha. Wala siyang sugat. Wala siyang nararamdamang sakit. Nasaan ang lamig? Nasaan ang ulan? Inilibot niya ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng kanyang kwarto. Ang malambot na kama, ang puting kumot, ang amoy ng mamahaling pabango sa silid. Lahat ay pamilyar, ngunit imposible ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Lumakad siya patungo sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay siya, ngunit mas bata. Walang bakas ng pagod at pighati sa kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang buhok ay mahaba at makintab. Ito ang itsura niya 3 taon na ang nakalilipas. Napatingin siya sa digital calendar sa kanyang bedside table. October 17. 3 taon. Bumalik siya ng 3 taon. Hindi ito panaginip. Ang sakit, ang pait, ang lamig ng kanyang pagkamatay. Lahat ay napakatotoo. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga luha ay nagsimulang bumuhos mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng galit. Ang pasasalamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi na siya ang dating Serena na nagbubulag-bulagan sa pag-ibig. Hindi na siya ang babaeng handang ibigay ang lahat
para sa isang lalaking walang kwenta. Ang puso niyang minsan ng puno ng pagmamahal ay isa na ngayong bato, malamig at matigas. Ang babaeng namatay sa gitna ng ulan ay isinilang muli sa loob ng silid na ito. At sa kanyang muling pagsilang, dala niya ang apoy ng paghihiganti. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Paolo, may ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting minsan ng minahal ni Serena. Pero ngayon ay nagdudulot na lang ng matinding pagkasuklam sa kanya. "Good morning, asawa ko." Bati nito. Sabay halik sa kanyang noo. Hindi kumilos si Serena. Pinakiramdaman niya ang malamig na halik nito. "Mukhang maganda ang gising mo," sabi ni Paolo habang nagbubukas ng drawer. "By the way, kailangan ko ng bagong camera lens. May nakita ako online, medyo mahal lang. Para sa passion ko naman, di ba?" Ito na, ganitong-ganito ang nangyari noon. Sa kirot ng kanyang alaala, naaalala niyang agad siyang pumayag. Ibinigay ang credit card ng walang tanong. Ngayon, iba na. Dahan-dahang tumayo si Serena. Isang ngiti ang ipininta niya sa kanyang mga labi. Isang ngiting perpekto, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Of course, asawa ko." Sagot niya sa isang malambing na boses na ikinagulat niya mismo. "Anything for your passion." Nakita niya ang pagliwanag sa mukha ni Paolo. Akala nito, nakuha na niya ang gusto niya. Pero, dugtong ni Serena, "Pag-usapan muna natin ang budget. Kailangan nating maging mas praktikal ngayon." Nawala ang nangiti ni Paolo. Napalitan ito ng bahagyang pagkainis. "Practical? Serena, CEO ka ng isang malaking company. Huwag mo namang ipagkait sa akin ito." Hindi na tinag si Serena. Lumapit siya dito. Inayos ang kwelyo ng damit nito. "Exactly. CEO ako. At trabaho ko na siguraduhing nasa tama ang bawat gastos natin. Don't worry, aayusin ko. Para sa'yo." Bago pa man makapagsalita si Paolo, tinalikuran na siya ni Serena at pumasok sa banyo. Isinara niya ang pinto, sumandal dito at napapikit. Nagsisimula pa lang ang laro. At sa pagkakataong ito, sigurado siyang siya ang mananalo. Pagdating niya sa company, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ito ang mundo niya. Dito, siya ang reyna. Bawat empleyadong madaanan niya ay bumabati sa kanya ng may paggalang. "Good morning, Ma'am Serena." "Good morning, ma'am." Tumango lang siya bilang sagot. Ang kanyang isip ay abala na sa pagpaplano ng kanyang mga susunod na hakbang. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang maging tuso. Habang naglalakad siya sa pasilyo, patungo sa kanyang opisina, isang pamilyar na anino ang nakatayo malapit sa pinto. Si Lucas, ang kanyang matapat na CFO. Sa dati niyang buhay, si Lucas ay isang empleyado lang sa paningin niya. Mahusay, mapagkakatiwalaan, pero laging nasa isang tabi, laging tahimik. Ngayon, habang papalapit siya, napansin niya ang kakaibang titig nito. Hindi ito ang karaniwang titig ng isang empleyado sa kanyang boss. May lungkot, may pag-aalala, at may isang bagay pa. Isang bagay na napakalalim na hindi niya maintindihan. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang yumuko si Lucas bilang paggalang. "Ma'am Serena?" sabi nito sa mahinang boses. Tumango si Serena. Akmang lalagpasan na ito para pumasok sa opisina. Ngunit bago pa niya magawa yon, muling nagsalita si Lucas. "Ma'am Serena, mag-iingat po kayo." Napatigil si Serena. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng kahulugan. Paano? Bakit? Ang simpleng paalala na yon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Bakit parang may alam siya? Ang mga salita ni Lucas ay nag-iwan ng marka sa isipan ni Serena. "Mag-iingat po kayo." Habang nakaupo siya sa kanyang malaking leather na upuan, sa loob ng opisina kung saan siya ang reyna, paulit-ulit na umikot sa isip niya ang tanong, paano? Paano niya nalaman na kailangan niyang mag-ingat?
Isang simpleng paalala lang ba yon o may mas malalim na kahulugan? Pinilit niyang iwaksi ang mga tanong. Hindi ito ang oras para mag-isip tungkol kay Lucas. May mas malaking problema siyang kailangang harapin. Isang problema na kasalukuyang natutulog ng mahimbing sa kanilang bahay, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Si Paulo. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay ang pagkuha ng ebidensya. Mga ebidensya na sisira dito nang walang anumang duda. Kinailangan niyang magpanggap. Kinailangan niyang isuot muli ang maskara ng mapagmahal at sunod-sunurang asawa. Ang ngiti niya ang magiging lason. Ang kanyang mga yakap ang magiging tanikala. Isang araw, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Paulo. Ang muka ay gusot sa inis. "Serena, can you explain this?" Sabi nito, sabay hagis ng isang folder sa kanyang mesa. Bakit tinatanong ng accounting department ang gastos ko sa spa? It was a business meeting. Tiningnan ni Serena ang folder. Nakita niya ang resibo. 50,000 piso. Spa, kasama ang mga kaibigan. Alam na alam niya kung sino ang kaibigan na yon. Sa dati niyang buhay, magpapanik siya. Magsosorry siya. Siya pa mismo ang kakausap sa accounting para aprobahan ang lahat. Ngayon, dahan-dahan niyang isinara ang folder. Tumingin siya kay Paulo nang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang pekeng pag-aalala. "I'm so sorry, asawa ko. Naghigpit lang siguro sila ng patakaran. Alam mo na, para sa ikabubuti ng company," malambing niyang sabi. "I don't care about the company's rules. Asawa mo ako. Hindi ba dapat meron akong special treatment?" Sigaw nito. Hindi natinag si Serena. Tumayo siya, lumapit dito, at inayos muli ang kwelyo nito tulad ng dati. Ang kanyang kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang mga daliri ay kalmadong pinindot ang screen ng kanyang cellphone. Recording. "Huminahon ka, Paulo," sabi niya. "Ako na ang bahala dito. Kakausapin ko sila. Hindi na mauulit ito. Promise. Dapat lang, nakakahiya. Para akong pinagmumukhang magnanakaw sa sarili nating kumpanya. Sige lang, Paulo. Isigaw mo pa. Lahat ng ito ay bala. Bala na gagamitin ko laban sa'yo." Niyakap niya ito. "Sorry na. Huwag ka nang magalit. Babawi ako sa'yo mamaya, okay?" Naramdaman niya ang unti-unting pagre-relax ng katawan nito. Madali lang talagang makuha ang loob ni Paulo. Konting lambing, konting pagpapakumbaba, at babalik na ulit ito sa pagiging maamong tuta. O sa kaso niya, isang ahas na nag-aabang lang ng tiyempo para manuklaw. Nang gabing iyon, sa kanilang bahay, ipinagpatuloy ni Serena ang kanyang pag-arte. Naabutan niya si Paulo na nanonood ng TV, halatang nagtatampo pa rin. Umupo siya sa tabi nito at inilabas ang isang maliit na itim na kahon. "Para sa'yo," sabi niya. Binuksan ito ni Paulo. Isang bagong platinum credit card. "Ano ito?" tanong nito. "Isang supplementary card para wala nang abala sa'yo, para hindi na dumadaan sa accounting ang mga gastos mo. Direktang sa akin na ang notification. Anything you want, asawa ko." Paliwanag ni Serena. Sabay kindat. Nakita niya ang dahan-dahang pagguhit ng isang mayabang na ngiti sa mga labi ni Paulo. Kinuha nito ang card at hinalikan siya sa pisngi. "Now this is more like it. You're the best, Serena." Ngumiti lang si Serena. Hindi alam ni Paulo na bago niya ibigay ang card na yon, ginugol niya ang buong hapon para i-link ito sa isang special tracking application sa kanyang sikretong telepono. Bawat swipe, bawat transaction, bawat lokasyon kung saan gagamitin ang card na yon ay magiging isang pulang tuldok sa mapa ng kanyang paghihiganti. Ang card na yon ay hindi regalo, isa yung pain, isang GPS tracker na magtuturo sa kanya sa lahat ng kasinungalingan ni Paulo. Kinabukasan, isinagawa niya ang ikatlong bahagi ng kanyang plano. Pumunta siya sa opisina ni Lucas. Gaya ng dati, abala ito sa trabaho.
Hindi man lang nito napansin ang pagdating niya hanggang sa tumikhim siya. "Lucas!" tawag niya. Agad na napatayo si Lucas, tila nagulat. "Ma'am Serena, ano po ang maipaglilingkod ko?" Inilapag ni Serena ang isang makapal na brown envelope sa mesa nito. Selyado ito. May mga dokumento dito na sobrang kumpidensyal. Mga plano para sa isang posibleng merger. Ayokong ilagay ito sa main vault ng company. Masyadong maraming may access. Sabi niya, tinititigan ito ng diretso sa mata. May personal safe ka sa opisina mo, tama? Tumango si Lucas. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Serena. Opo, ma'am. Gusto kong itago mo ito para sa akin. Huwag mong bubuksan. At huwag mong sasabihin kahit kanino na mayroon kang kopya nito. Kahit kay Paulo, especially not Paulo. Understood? Walang pag-aalinlangan sa mukha ni Lucas. Walang tanong. Kinuha lang nito ang envelope at tumango. Masusunod po, Ma'am Serena. Ituturing ko po itong utang na loob. Naramdaman ni Serena ang isang kakaibang kapanatagan. Sa lahat ng tao sa kumpanyang ito, kay Lucas niya naramdaman ang tunay na katapatan. Ang hindi alam ni Lucas, ang mga dokumento sa loob ng envelope ay hindi tungkol sa merger. Mga kopya lang yon ng financial reports. Ang tunay na laman ay ang mga unang ebidensya na nakuha niya. Ang audio recording ng pagwawala ni Paulo at mga printout ng mga kahina-hinalang gastos nito sa mga nakaraang buwan. Ito ang kanyang insurance policy. Kung may mangyari sa kanya, may isang taong makakaalam kung saan magsisimula. Pagbalik niya sa kanyang opisina, naramdaman niya ang isang maliit na tagumpay. Ang mga pyesa ng kanyang plano ay unti-unti nang umaayos sa kanilang mga pwesto. Nang mag-isa na lang siya, binuksan niya ang kanyang laptop. May isang bagong email mula sa private investigator na kinuha niya. Ang subject, "For Serena's eyes only." Nanginginig ang kanyang kamay nang i-click niya ito. May isang attachment, isang litrato. Nang bumukas ang litrato, tila huminto ang kanyang paghinga. Si Paulo at si Katrina, nasa isang mamahaling restaurant sila, nagtatawanan. At sa litratong yon, nakahilig si Paulo para halikan si Katrina. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa bewang nito. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik ng isang taksil, isang pamilyar na kirot, ang tumusok sa puso ni Serena. Ngunit agad itong napalitan ng nagyayelong galit. Tinitigan niya ang litrato, sinusunog ang bawat detalye sa kanyang isipan. Ito ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging malakas. Click! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang opisina ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napaangat ang kanyang tingin mula sa laptop. Nakatayo doon si Paulo. May dalang isang bouquet ng mga rosas. Nakangiti ito sa kanya. Ang parehong nangiti na ibinibigay nito kay Katrina sa litrato. Isinara ni Serena ang laptop ng mabilis. Lumapit si Paulo, niyakap siya mula sa likod, at ipinatong ang kanyang baba sa balikat niya. Naamoy niya ang pabango nito, ang pabangong siya ang bumili. "Umuwi ako ng maaga para sa'yo." Bulong nito sa kanyang tenga. "Namiss kita, asawa ko." Para kay Paulo, perpekto ang mundo. Habang nakatayo siya sa likod ni Serena, habang nilalanghap niya ang pamilyar na pabango nito, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang babaeng ito, ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng marami, ay isang maamong tupa sa kanyang mga kamay. "Namiss kita, asawa ko." Bulong niya ulit. Naramdaman niya ang bahagyang pagtigas ng katawan nito, ngunit mabilis din itong nawala. Humarap ito sa kanya at sa isang iglap, bumalik ang malambing na ngiti na hinahanap-hanap niya. "Ako rin, Paulo. Pagod ka na ba? Halika, umuwi na tayo," sabi nito. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, ipinulupot ni Paulo ang kanyang braso sa biwang ni Serena. Bawat bati ng empleyado sa kanila
ay tila musika sa kanyang pandinig. Tumingin sila sa kanya, pagkatapos ay kay Serena. At alam ni Paulo kung ano ang nasa isip nila. Na sa kabila ng lahat ng kapangyarihan ni Serena Valdez, sa huli, pag-aari pa rin siya ni Paulo Mendez. At iyon ang pinakagusto niya sa lahat. Pag-uwi sa bahay, naging abala si Serena sa pag-aasikaso sa kanya. Ipinagluto siya nito ng paborito niyang pagkain. Ipinagtimpla siya ng kape. Lahat ng gusto niya, sinusunod nito. Mas naging sunod-sunuran pa ito kaysa dati. Tila ang munting pag-aaway nila tungkol sa budget ay mas lalong nagpatamis sa pagsasama nila. Siguro nga kailangan ko lang maging mas istrikto minsan, bulong ni Paulo sa sarili habang pinapanood ang kanyang asawa na naghuhugas ng pinggan. Kinabukasan, habang nasa photoshoot siya, isang palusot para makipagkita kay Katrina, ipinagmalaki niya ang kanyang tagumpay. Nasa palad ko na ulit siya, sabi ni Paulo habang nakaupo sila sa isang private suite ng isang 5-star hotel. Hawak niya ang bagong platinum credit card. Tingnan mo ito. Walang limitasyon, walang tanong-tanong. Tumawa si Katrina, isang tawang parang kristal pero puno ng kasakiman. Kinuha nito ang card at hinimas ito. Magaling. So, ano ng plano? Kailan natin sisimulan ang real estate investment natin? Ang real estate investment ay ang kanilang code. Isang pekeng proyekto sa Batangas kung saan ililipat ni Paulo ang malaking halaga ng pera mula sa account nila ni Serena. Kapag naipon na nila ang sapat na pondo, maglalaho na lang sila na parang bula. Malapit na, sabi ni Paulo. Kailangan ko lang ng isang malaking fund transfer. Sample investment kunwari. Kapag pumasok na yon, sunod-sunod na. Siguraduhin mo lang, Paulo. Ayokong maghintay ng matagal. Sabi ni Katrina, ang mga daliri nito ay gumagapang sa kanyang dibdib. Maraming pangarap ang mabibili ng perang yan. Hinalikan siya ni Paulo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kinagabihan, sa kanyang study sa bahay, isinagawa na ni Paulo ang plano. Alam niyang nasa isang dinner meeting si Serena kasama ang mga board members, kaya malaya siyang gawin ang gusto niya. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-log in sa joint bank account nila. Nakita niya ang nakakasilaw na numero, milyon-milyon. Ang perang pinaghirapan ni Serena, ang perang para sa kanya. Ngumisi siya. Sinimulan niya ang proseso ng wire transfer. 10 milyong piso. Inilagay niya ang account details ng offshore company na itinayo nila ni Katrina. Doble check. Lahat ay tama. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang screen. Ito na ang simula ng bago niyang buhay. Buhay na malaya mula sa anino ni Serena. May kumpiyansa niyang pinindot ang confirm button. Ilang segundo siyang naghintay. Pagkatapos, isang malaking pulang text ang lumitaw sa screen. Transaction failed. This transaction exceeds the new daily transfer limit. Please contact the primary account holder for authorization. Napakunot ang noo ni Paulo. Daily limit? Kailan pa nagkaroon nito? Sinubukan niya ulit. Mas maliit na halaga. 5 milyon. Transaction failed. 1 milyon. Transaction failed. Isang iritasyon ang nagsimulang kumulo sa kanyang dugo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang hotline ng bangko. Good evening, sir. How may I help you? Sabi ng isang masayang boses sa kabilang linya. I'm trying to make a transfer and it keeps failing. Inis na sabi ni Paulo. Anong problema sa system ninyo? May I have your account number, sir? Ibinigay ni Paulo ang mga detalye. Narinig niya ang pagtipa sa keyboard. Ah, yes. I see the issue here, Mr. Mendez, sabi ng agent. As per the primary account holder's request last week, new security protocols have been activated on this account. All online transactions exceeding 500,000 pesos now require a 2-factor voice call authentication directly with Ma'am Serena Valdez. Natigilan si Paulo. What? Kailan pa? Walang sinasabi sa akin ang asawa ko. The request was processed 3 days ago, sir,
For your protection. For your protection. Ang mga salitang yon ay tila isang insulto. Pinatayan niya ng telepono ang agent. Ang pagkainis niya ay mabilis na naging galit. Paano nagawa ito ni Serena nang hindi niya alam? Sakto namang bumukas ang pinto ng study. Pumasok si Serena. Mukhang pagod mula sa kanyang meeting. "Hi, asawa ko. Kamusta ang araw mo?" Bati nito. Tumayo si Paulo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hinarap niya si Serena. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. "Ano itong bagong security protocol sa bank account natin, Serena?" Tanong niya. Sinisikap na kontrolin ang kanyang boses. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata ni Serena na agad na palitan ng inosenteng pagkalito. "Ay sorry, asawa ko. Nakalimutan kong sabihin sa'yo," sabi nito sa isang mahinahong boses. "May nabasa kasi ako tungkol sa mga online scams. Tinaasan ko lang ang security level ng account natin for our protection." Ang parehong mga salita. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatitig siya sa kalmadong mukha ni Serena, sa ngiti nitong tila walang anumang mali siya, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. May mali. May pakiramdam siyang hindi tama. Kinabukasan sa opisina, habang nag-iisip si Paulo kung paano niya lulusutan ang bagong problema, sa kabilang bahagi ng gusali, kumatok si Lucas sa pinto ng opisina ni Serena. "Come in!" sabi ng boses mula sa loob. Pumasok si Lucas, may dalang folder. "Ma'am, ito na po ang weekly financial report." "Thank you, Lucas. Just leave it on my desk," sabi ni Serena. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer. Inilapag ni Lucas ang folder, ngunit hindi siya umalis. Nag-atubili siya ng ilang segundo. "May iba pa ba, Lucas?" tanong ni Serena. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Tumingin si Lucas sa nakasarang pinto. Pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Serena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Napansin ko lang po, Ma'am Serena," panimula niya. "May ilang irregularities sa mga expense requests mula sa opisina ni Sir Paulo. Mga request na hindi dumaan sa tamang proseso. At napansin ko rin po ang biglaang pagbabago sa security protocols ng bank accounts ninyo." Hinintay niya ang reaksyon ni Serena. Ang babae ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Huminga ng malalim si Lucas at tinanong ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. "Ma'am Serena, may kailangan po ba akong malaman?" Natahimik si Serena. Ang tanong ni Lucas ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon na hindi niya inaasahan. "May kailangan po ba akong malaman?" Ang hangin sa loob ng kanyang opisina ay biglang bumigat. Tinitigan niya si Lucas, ang kanyang matapat na CFO. Ang lalaking laging nasa isang tabi, laging abala sa mga numero, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at isang bagay na mas malalim pa. Isang parte ng kanyang isip ay sumisigaw na umamin, na sabihin ang lahat. Ngunit ang bagong Serena ay maingat. Ang pagtitiwala ay isang bagay na minsan na niyang ibinigay ng buo at halos ikamatay niya. Kumuha siya ng isang malalim na hininga. "Lucas, I appreciate your concern," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. "Bilang CEO, I'm just doing my due diligence. Normal na i-review ang lahat ng finances, especially those connected to my personal accounts." Isang sagot na hindi kasinungalingan, ngunit hindi rin buong katotohanan. Isang pagsubok. Hindi kumurap si Lucas. Tila tinatanggap nito ang kanyang sagot. Ngunit nakikita ni Serena sa mga mata nito na alam nitong mayroon pa siyang hindi sinasabi. "Naiintindihan ko po, ma'am," sagot nito. "Kung mayroon man po kayong kailangan kahit ano, huwag po kayong mag-atubiling sabihin sa akin." Pagkatapos ay yumuko ito at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Serena na mag-isa, ang kanyang puso ay kumakabog ng bahagya.
Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mas lalong mag-ingat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang delikadong sayaw. Sa bahay siya ang perpektong asawa, laging nakangiti, laging sumusunod. Sa opisina, siya ang tusong reyna, bawat galaw ay kalkulado. Patuloy ang pag-iipon niya ng ebidensya. Ang bawat swipe ng credit card ni Paulo ay isang bagong folder sa kanyang secret computer file. Bawat aroganteng salita nito ay isang bagong audio file. Isang hapon, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento, biglang tumunog ang kanyang private line. Ang sekretary niya si Ana na may halong pag-aalala sa boses. Ma'am Serena, nasa linya po si Mr. Tan. Ang isa sa mga major investors natin. He sounds very upset. Napakunot ang noo ni Serena. Okay, put him through. Serena! Ang boses ni Mr. Tan ay galit. What is this I hear about your company backing out of the Laguna project? Sinabi sa akin ng isang source na you're having financial difficulties. Is this true? Because if it is, I'm pulling out all of my investments by tomorrow morning. Natigilan si Serena. Mr. Tan, that's not true. Where did you get that information? The Laguna project is our top priority. I don't care where it came from. All I know is that my money is at risk. Sigaw nito bago ibaba ang telepono. Napahawak si Serena sa kanyang sentido. Isang source? Isa lang ang kilala niyang gagawa nito. Si Paulo. Sinisira siya nito mula sa loob. Agad siyang tumayo. Handa nang tawagan ulit si Mr. Tan. Handa nang ayusin ang gulo. Ngunit bago pa niya makuha ang telepono, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Lucas. Kalmado ang mukha. May dala itong tablet. Ma'am Serena, sabi nito. Tumawag po sa akin ang assistant ni Mr. Tan. Mayroon daw pong misinformation na nakarating sa kanila. I know, Lucas. I just spoke with him. Kailangan nating... Pinutol siya ni Lucas sa isang magalang na paraan. Naayos ko na po, ma'am, sabi nito. I took the liberty of sending him the updated progress report and the approved funding statement for the Laguna project. I also attached our company's latest financial health certificate. He called back a few minutes ago. He apologized for the misunderstanding. Napatulala si Serena. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang krisis na halos magdulot ng atake sa puso sa kanya ay naayos na. Naayos ng lalaking nakatayo sa harapan niya bago pa man niya malaman kung paano magsisimula. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bahagi po ng trabaho ko na i-monitor ang lahat ng communication sa ating mga major stakeholders. Paliwanag ni Lucas. Nang marinig ko ang pangalan ni Mr. Tan kanina sa labas, inunahan ko na po. Ngumiti si Serena. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang ngiti ng pasasalamat. Thank you, Lucas. You saved the day. Trabaho ko lang po, ma'am. Sagot nito bago tumalikod at umalis. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Serena. Nag-overtime siya, sinusubukang habulin ang mga trabahong naantala dahil sa gulo na idinulot ni Paulo. 10:00 na ng gabi nang sa wakas ay tapos na siya. Pagod na pagod, iniligpit niya ang kanyang mga gamit. Nang tumayo siya, may napansin siya sa gilid ng kanyang mesa na wala doon kanina. Isang paper bag mula sa paborito niyang coffee shop. Sa loob, may isang mainit na sandwich at isang bagong timplang kape. Lumingon siya sa paligid. Ang buong palapag ay tahimik at walang tao. Maliban sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng opisina ng CFO, nakita niya si Lucas na nagliligpit na rin ng gamit. Nagtama ang kanilang paningin. Hindi ito nagsalita. Bahagya lang itong tumango. Isang maliit na gesture ng pagkilala bago tuluyang pumasok sa elevator. Napaupo muli si Serena. Tinitigan niya ang pagkain at kape. Isang simpleng bagay. Pero sa mga oras na yon, para sa kanya, iyon ang lahat. Hindi na niya kaya ang katahimikan. Hindi na niya kayang magpanggap na normal ang lahat. Kinuha niya ang intercom at pinindot ang numero ng opisina ni Lucas.
Umaasang hindi pa ito tuluyang nakaalis. Sumagot ito sa unang ring. Yes, ma'am? Lucas, can you come to my office for a minute? Ilang sandali lang, bumukas na ulit ang pinto. Pumasok si Lucas. Ang kanyang muka ay nagtatanong. Tumayo si Serena. Hinarap niya ito ng buong tapang. Hindi na ito tungkol sa finances, di ba? Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Inayos mo ang gulo kay Mr. Tan. Palagi kang nandyan. Palagi mong alam kung ano ang kailangan ko bago ko pa man sabihin. Lumapit siya ng isang hakbang. Lucas, tanungin kita ulit. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Paano mo nalaman ang lahat? Tinitigan siya ni Lucas ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Serena dati. Isang halo ng matinding kalungkutan at determinasyon. Huminga ito ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas. Ang kanyang sagot ay isang bulong. Ngunit umalingaw-ngaw ito sa loob ng tahimik na opisina na parang isang kulog. Dahil minsan na po akong nabigo na protektahan kayo. Tumingin ito sa kanya. Ang sakit sa mga mata nito ay halos hindi niya kayang tignan. Hindi na mauulit iyon. Ang mga salita ay binitiwan na. Nakatayo si Lucas sa harap ni Serena at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang maskara na suot niya sa loob ng 3 taon ay unti-unti nang nabibitak. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Serena. Nakita niya ang mga tanong na hindi pa nito kayang bigkasin. Isang parte niya ang gustong sabihin ang lahat. Ang ipagtapat, ang katotohanang mas malalim pa sa inaakala nito. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. I have to go, sabi lang niya, at mabilis na tumalikod bago pa man siya tuluyang panghinaan ng loob. Pag-uwi sa kanyang maliit at tahimik na apartment, ang unang ginawa ni Lucas ay buksan ang isang nakatagong baul sa ilalim ng kanyang kama. Mula sa loob, kinuha niya ang isang lumang leather-bound na journal. Marahan niya itong binuksan. Ito ang journal ni Serena. Ang journal na natagpuan niya sa dati nitong buhay. Nang gabing iyon, 3 taon na ang nakalipas sa kabilang timeline, hindi siya mapakali. Nabalitaan niya ang iskandalo sa bahay ng mga Valdez. Nabalitaan niyang itinaboy ni Serena si Paulo. Ang sumunod na mga araw ay impyerno para kay Serena. Nakita niya itong pumayat. Nakita niya ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Gusto niyang tumulong pero hindi niya alam kung paano. Isa lang siyang hamak na empleyado. Pagkatapos, isang araw, hindi na lang ito pumasok sa opisina. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita. Natagpuang wala ng buhay si Serena Valdez sa labas ng sarili niyang mansyon. Sabi ng pulis, death by exhaustion and hypothermia. Hindi niya matanggap. Alam niyang may mali. Sa ilalim ng pagkukunwaring kailangan niyang kunin ang ilang mahahalagang dokumento, pumasok siya sa naiwang opisina ni Serena. Doon, sa ilalim ng mga papeles, nakita niya ang journal. Dinala niya ito pauwi at binasa niya ang lahat. Ang bawat pahina ay isang patak ng luha. Ang bawat salita ay isang hiwa sa kanyang puso. Nalaman niya ang lahat. Ang pagmamaltrato ni Paulo, ang pang-aabuso nito sa emosyon at pera ni Serena, ang unti-unting pagpatay nito sa kaluluwa ng babaeng palihim niyang minamahal. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Binigay ko na ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit kailangan niya akong saktan ng ganito? Nakita ko siyang may kasamang iba. Ang sakit. Ang sakit-sakit pala. Sana may isang taong makakita sa akin. Sana may isang taong tutulong sa akin. Habang binabasa ni Lucas ang mga salitang yon ngayon, naramdaman niya muli ang parehong galit at pagsisisi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang alaala ay bumalik na parang isang sariwang sugat. Flashback. Kiptrok. Hawak-hawak ni Lucas ang journal, nanginginig sa galit. Pagkatapos basahin ang lahat, nagsimula siyang mag-imbestiga ng mag-isa. Ginamit niya ang kanyang kaalaman
Sa pananalapi para i-trace ang mga gastos ni Paulo, natuklasan niya ang mga pekeng kumpanya, ang mga offshore accounts. Ang plano nito na tuluyang bankrupt-in ang Valdez Corp. Nakaipon siya ng isang folder ng matitibay na ebidensya. Isang gabi, habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ng kanyang kaibigang abogado, napansin niya ang isang itim na truck na sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit sa isang madilim na eskinita, bigla itong bumilis. Isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang rearview mirror. Bago pa man siya makakabig, naramdaman niya ang isang malakas na impact sa likuran ng kanyang sasakyan. Ang huli niyang nakita ay ang nagkalat na mga papel mula sa folder, lumilipad sa hangin, kasama ng mga bubog ng kanyang bintana. Ang huli niyang naramdaman ay ang matinding pagsisisi. Nabigo ako, patawad, Serena. Pagkatapos, kadiliman, kasalukuyan. Minulat ni Lucas ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pag-init sa gilid ng mga ito. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang pumatak. Nang magising siya sa ospital, ang unang hinanap niya ay ang kalendaryo. Gulat na gulat siyang makita na bumalik siya sa nakaraan. Bumalik siya ilang linggo matapos ang muling pagsilang ni Serena. Sa simula, akala niya ay nababaliw na siya. Ngunit nang pumasok siya sa opisina at nakita si Serena, buhay, malakas, alam niyang totoo ang lahat. Napansin niya agad ang pagbabago dito. Ang dating mainit na mga mata nito ay mayroon ng bakas ng lamig. Ang mga galaw nito ay mas kalkulado. Doon niya naintindihan. Hindi lang siya ang bumalik, kaya nanumpa siya sa sarili niya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya manonood lang sa malayo. Hindi na siya magiging isang anino. Gagamitin niya ang lahat ng nalalaman niya mula sa nakaraan para protektahan ito kahit na mula sa malayo. Kaya nang marinig niya ang usapan tungkol kay Mr. Tan, alam na niya kung ano ang gagawin. Kaya nang mapansin niya ang pagod sa mukha ni Serena, alam niya kung ano ang kailangan nito. Dahil sa dati niyang buhay, wala siyang ginawa. At iyon ang pinakamalaking kasalanan na hindi niya mapapatawad sa kanyang sarili. Isinara niya ang journal at maingat na ibinalik sa baul. Kailangan niyang maging mas maingat. Nararamdaman niyang malapit nang gumawa ng desperadong hakbang si Paulo. At kailangan niyang maging handa. Kinabukasan, habang papunta siya sa kanyang opisina, dumaan siya sa pantry para kumuha ng kape. Doon, narinig niya ang dalawang empleyado na nagbubulungan. Narinig ko, galit na galit daw si Sir Paulo kahapon. May problema yata sa pera. At parang laging nakabuntot sa kanya yung modelong si Katrina, di ba? Tisk-tiske. Nagpatuloy sa paglalakad si Lucas, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok. Pagdating niya malapit sa executive wing, nakita niya si Paulo na palabas sa opisina nito. May kausap sa telepono. Nagtago si Lucas sa likod ng isang haligi. I told you, I'll handle it. Inis na sabi ni Paulo sa kausap niya. Oo, alam kong kailangan na natin ng pera. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. May naiisip na akong paraan. Narinig ni Lucas ang pangalan ni Katrina mula sa kabilang linya. Just trust me. May plano ako, sabi ni Paulo. Gagawa ako ng paraan para matanggal ang isang malaking balakid. Pagkatapos nun, dire-diretso na tayo. Nagpatuloy si Paulo sa paglalakad. Pero bago ito tuluyang lumiko, narinig ni Lucas ang huling sinabi nito sa telepono. Oo, si Lucas. Kailangan kong gawan ng paraan para mawala siya sa landas natin. Sisirain ko siya. Napatigil si Lucas. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Ang mga anino ng kahapon ay biglang naging isang malinaw na banta sa kasalukuyan. Hindi na siya ang tatanga-tangang CFO. At sa pagkakataong ito, kapag sinubukan siyang tanggalin ni Paulo, sisiguraduhin niyang hindi siya ang babagsak.
Isang tawag sa telepono ang nagsimula ng lahat. Ma'am Serena, pinapatawag po kayo para sa isang emergency board meeting in 10 minutes. Ang boses ni Ana, ang kanyang sekretarya, ay puno ng pag-aalala. Naramdaman agad ni Serena na may mali. Napakalaki ng mali. Pagpasok niya sa boardroom, naramdaman niya agad ang tensyon. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Sa unahan, nakaupo ang chairman, si Mr. Velasco. At sa tabi nito, nakatayo si Paulo. Ang kanyang muka ay isang perpekteng maskara ng kalungkutan at pag-aalala. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Lucas. Mag-isa, tahimik. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit nakita ni Serena ang pagkakuyom ng kanyang mga panga. "Thank you for coming on such short notice," panimula ni Mr. Velasco. "We have a very serious matter to discuss, a matter of betrayal." Napunta ang tingin ng lahat kay Lucas. Ang patibong. Ito ang unang pumasok sa isip ni Serena. Ang ibinulong ni Lucas sa kanya kahapon. Ito na yon. At siya, sa sobrang pagiging kampante, ay hindi ito napaghandaan. "It has come to my attention." Pagpapatuloy ni Paulo, tumatayo at nagsasalita na parang siya ang biktima, na mayroon tayong ahas sa ating kumpanya. Isang taong naglalabas ng ating mga kumpidensyal na impormasyon sa ating mga kakumpetensya. Naglapag si Paulo ng isang folder sa mesa. Binuksan niya ito at ipinakita ang mga laman sa board. Mga printout ng email. Ito ay mga email na naglalaman ng ating mga trade secrets, mga marketing strategies, mga financial projections, sabi ni Paulo. Ang boses ay puno ng pekeng pighati. At lahat ng ito ay ipinadala mula sa isang source sa loob ng kumpanya. "And who is this traitor?" tanong ng isa sa mga board members. Huminga ng malalim si Paulo. Tumingin siya kay Lucas ng may awa. "I'm sorry. It pains me to say this. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa ating CFO." Si Lucas. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Nanlamig si Serena. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Tiningnan niya si Paulo. Nakita niya ang isang munting ng ngiti ng tagumpay sa gilid ng mga labi nito bago ito muling nagsuot ng malungkot na maskara. "Hayop ka! This is ridiculous," sabi ni Serena. Hindi na napigilan ang sarili. "Lucas is the most loyal employee we have." "Iyan din ang akala ko, Serena," malungkot na sabi ni Paulo. Ngunit narito ang ebidensya, mga email na ipinadala mula sa kanyang computer, mga bank record ng mga malaking halaga na pumasok sa isang account na nakapangalan sa kanyang ina. Peke. Lahat ay peke, alam niya. Ngunit ang board, hindi nila alam. Nakita nila ang mga ebidensya at para sa kanila, iyon ang katotohanan. Habang nagpapatuloy si Paulo sa kanyang presentasyon, ang isip ni Serena ay tumatakbo ng mabilis. Nahulog siya sa bitag. Nahulog sila pareho ni Lucas sa bitag ni Paulo. Kasalanan niya ito. Masyado siyang nag-focus sa pag-atake. Hindi niya naisip ang depensa. Hinarap siya ni Paulo. Ang mga mata nito ay puno ng huwad na simpatya. "Serena, asawa ko. Alam kong masakit ito. Malapit sa'yo si Lucas. Pero kailangan nating gawin ang tama para sa kumpanya." Nagkaroon ng maikling recess ang meeting para makapag-usap ang mga board members. Sinamantala ito ni Paulo. Lumapit siya kay Serena na nakaupo lang at hindi makagalaw. Yumuko ito at bumulong sa kanyang tenga. Sapat lang para siya ang makarinig. "Masaya ba ang laro, asawa ko? Itigil mo na ang kalokohan mo. Kung ayaw mong makita ang kaibigan mo na nabubulok sa kulungan." Iyon na yon, ang kumpirmasyon, isang direktang banta. Napatingin si Serena kay Lucas. Nakaupo pa rin ito ng tuwid. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita para ipagtanggol ang sarili. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsasabing, "Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa sarili mo." Naramdaman ni Serena
ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Nasa kanya ang desisyon. Maaari niyang pabayaan si Lucas. Hayaan siyang masuspinde, makasuhan. Itutuloy niya ang kanyang plano sa dilim at sa huli, ililigtas niya ito. Ngunit sa anong halaga? Masisikmura ba niyang isakripisyo ang nag-iisang taong naging tapat sa kanya? Hindi. Hindi na siya ang dating Serena. Hindi na niya hahayaan na may inosenteng madamay dahil sa kanyang laban. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng sinira ni Paulo. Bumalik na ang lahat sa boardroom. Tumayo si Mr. Velasco. After careful deliberation, based on the evidence presented, the board has decided to place Mr. Lucas under indefinite suspension. Pending a full investigation, he will be escorted out of the building immediately. Napatayo ang mga gwardiya. Handa nang lapitan si Lucas. Tumingin si Serena kay Lucas. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang tiwala sa mga mata nito. Walang takot. Tila hinihintay lang nito ang kanyang gagawin. At sa sandaling iyon, nagdesisyon na si Serena. Sandali! Ang boses niya ay malakas at puno ng awtoridad. Napatingin ang lahat sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa para itago ang panginginig. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Tumingin siya kay Mr. Velasco. At sa huli, tumingin siya kay Paulo na ngayon ay may bakas na ng pag-aalala sa mukha. Hindi ninyo siya pwedeng basta-basta tanggalin, sabi ni Serena. Ang kanyang boses ay matatag na parang bakal. Ngumisi si Paulo. Serena, the evidence. Ang ebidensya ay pwedeng pekein. Putol ni Serena dito. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili sa kanyang susunod na sasabihin. Ito na ang punto kung saan wala ng atrasan. Tumingin siya sa lahat. Mayroon akong ebidensya na magpapatunay na si Lucas ay inosente. Narinig niya ang bulungan. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng board. Ngumiti si Serena, isang malamig at mapanganib na ngiti. Pero ang salarin ay mas malapit sa atin kaysa sa inaakala ninyo. Nakatayo si Lucas sa gilid, tahimik na nagmamasid habang nagaganap ang lahat. Napanood niya ang pag-aalala ni Serena. Napanood niya ang pagbabanta ni Paulo. At napanood niya ang sandali kung kailan ang pag-aalala ni Serena ay naging purong determinasyon. Ang salarin ay mas malapit sa atin kaysa sa inaakala ninyo. Sa pagbitaw ni Serena ng mga salitang yon, naramdaman ni Lucas ang isang mainit na agos ng paghanga sa kanyang dibdib. Ito na ang Serena na pinangarap niyang makita sa dati niyang buhay. Matapang, hindi natatakot, at handang lumaban. Anong ibig mong sabihin, Serena? Tanong ni Mr. Velasco, ang chairman. Naglakad si Serena papunta sa unahan. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Ang mga email na yan ay maaaring totoo. Ngunit hindi imposibleng ispoof ang isang email address gamit ang tamang software. Kahit sino ay pwedeng magpadala ng email na mukhang galing sa computer ni Lucas. That's a baseless accusation. Protesta ni Paulo. Wala kang pruweba. Mayroon. Simpleng sagot ni Serena. Humarap siya sa technical team ng boardroom. Can you trace the IP address of the sender of those emails? Not the masked address. The original source. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Ito ay isang bagay na hindi nila naisip. Habang nagtatrabaho ang tech team, bumaling si Serena kay Lucas. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Isang mensahe ang ipinadala ni Serena. Isang mensahe ng pasasalamat at pagtitiwala. Isang ngiti ang isinukli ni Lucas. Isang ngiting nagsasabing, alam kong kaya mo. Pagkalipas ng ilang minuto na tila isang eternidad, nagsalita ang head ng tech team. Ma'am, Mr. Chairman, nakuha na po namin. The original IP address is tricky. It's routed through several proxies. Pero ang huling pinanggalingan niya bago ang proxies,
It's linked to an office rental space in Makati, isang company na ang pangalan ay PM Creatives. Natahimik ang lahat. PM Creatives, ulit ni Serena, dahan-dahang bumaling kay Paulo. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang iyan? Asawa ko? PM, Paulo Mendez. Nakita ng lahat kung paano biglang namutla si Paulo, nawala ang kanyang kumpiyansa, napalitan ito ng hindi maitatagong takot. That's a coincidence. Maraming PM sa mundo. Talaga ba? Tanong ni Serena. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Mr. Chairman, I move for a full, independent audit of all projects and expenses handled by Mr. Paulo Mendez. Bago pa man makasagot ang chairman, ang desisyon ay malinaw na sa mukha ng lahat. Ang pagdududa ay naipunla na. Ang patibong na inilatag ni Paulo para kay Lucas ay ang mismong patibong na bumihag sa kanya. Idinismiss ang meeting, pending the results of the new investigation. Si Lucas ay hindi na sinuspinde. Habang naglalabasan ang mga tao, naiwan silang tatlo sa boardroom. Si Serena, si Lucas, at si Paulo. Nilapitan ni Paulo si Serena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ginagawa mo? Sinisira mo ako. Sinisira mo tayo. Ikaw, sagot ni Serena. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang sumisira sa sarili mo. Tinalikuran niya si Paulo. Naglakad siya palapit kay Lucas. Hindi sila nagsalita. Naglakad sila palabas. Iniwan si Paulo na mag-isa sa gitna ng silid. Tila isang haring nawalan ng korona at kaharian. Hindi sila nag-usap sa elevator, hindi rin sa hallway. Ngunit may isang hindi nakikitang ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Isang alyansa. Nang makarating sila sa tapat ng opisina ni Serena, binasag niya ang katahimikan. Sa dating coffee shop, mamayang gabi, sabi niya, at pumasok sa loob ng kanyang opisina nang hindi na lumilingon. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na sulok ng luma nilang coffee shop, umupo silang magkaharap. Isang tasa ng kape para sa kanya, isang tasa ng tsa para kay Serena. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tinititigan lang ni Serena si Lucas. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Hindi ka lang basta nang huhula, sabi niya. Lahat ng ginawa mo, ang pag-ayos kay Mr. Tan, ang babala tungkol sa patibong, alam mong mangyayari. Hindi kumibo si Lucas. Hinihintay lang nito ang kanyang susunod na sasabihin. Ang sinabi mo sa opisina, pagpapatuloy ni Serena, dahil minsan na akong nabigo na protektahan kayo. Hindi iyon basta salita. May kahulugan iyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lucas. Ang mga mata na laging puno ng kalungkutan. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Sabihin mo sa akin ang totoo, Lucas. Lahat-lahat. Huminga ng malalim si Lucas. Ito na ang sandali. Ang sandali ng katotohanan na matagal na niyang itinatago. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng minahal niya sa dalawang buhay. Namatay din ako, Serena. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Serena. Ang dahan-dahang panlalaki ng kanyang mga mata habang pinoproseso ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng nangyari sa iyo sa dating buhay, pagpapatuloy ni Lucas, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa bigat ng alaala. Nalaman ko ang lahat. Nahanap ko ang journal mo. Nag-ipon ako ng ebidensya laban kay Paulo. Pero, naaksidente ako bago ko pa man mailabas ang lahat ng yon. At paggising ko, bumalik ako. Bumalik ako dito. Tinitigan niya ito. Ang kanyang puso ay bukas na ngayon. At bumalik ako para sa'yo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Serena. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay muling isilang, umiyak siya. Ngunit hindi ito luha ng galit o paghihiganti.
Ito ay luha ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pakiramdam na hindi na siya nag-iisa. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nagsasalita. Ang tanging salitang lumabas mula sa kanyang bibig ay isang tanong na puno ng pagkalito, pasasalamat at sakit. Bakit? Nakatayo si Paulo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang emergency board meeting kanina ay isang sakuna. Ang plano niya ay perpekto. Ang mga ebidensya laban kay Lucas ay pinag-isipan niyang mabuti. Dapat sana, sa mga oras na ito, si Lucas ay suspendido na, palabas na ng gusali. At siya naman ang bayani na nagligtas sa kumpanya. Pero lahat ay gumuho. Ang salarin ay mas malapit sa atin kaysa sa inaakala ninyo. Ang mga salita ni Serena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Ang lamig sa mga mata nito, ang kumpiyansa sa boses nito, hindi na ito ang Serena na kilala niya. Hindi na ito ang babaeng kaya niyang paikutin sa kanyang mga palad. Nagring ang kanyang telepono. Si Katrina. Paulo, anong nangyari? Bungad nito, ang boses ay puno ng pagkainis. Nabalitaan ko ang tungkol sa board meeting. Ang tanga-tanga mo naman. Bakit ka pumalpak? Hindi ako pumalpak. Sigaw ni Paulo. May ginawa si Serena. Hindi ko alam kung paano, pero parang alam na niya ang lahat. Wala akong pakialam kung paano. Ang mahalaga, delikado na tayo. Paano kung buksan nila ang investigasyon? Paano kung makita nila ang mga transfer natin? Huminahon ka, sabi ni Paulo. Kahit na siya mismo ay hindi mahinahon. Pawis na pawis ang kanyang mga kamay. Kailangan nating bilisan. Kailangan na nating makuha ang huling malaking halaga bago pa man sila makakita ng kahit ano. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Katrina. Sige, pero bilisan mo, Paulo. Hindi ako magtatagal sa isang talunan. Binabaan siya nito ng telepono. Napahampas si Paulo sa mesa. Talunan. Ang salitang yon ay tumagos sa kanyang pagkatao. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Mula pa noong una, laging nasa anino siya ni Serena. Serena ang magaling. Serena ang matalino. Serena ang mayaman. At siya lang ang asawa, ang palamuti. Ang passion niya sa photography ay isang palusot lang para sa katotohanang hindi niya kayang pantayan ang asawa niya. Kaya niya ito ginagawa para patunayan sa sarili niya at sa buong mundo na mas magaling siya, na kaya niyang lokohin ang isang Serena Valdez. Pero ngayon, ang laro ay nag-iba at nararamdaman niyang natatalo na siya. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang napakadelikadong ideya. Hindi na siya dadaan sa mga maliit na transfer. Gagawin niya ito ng isang beses at isang malakihan. Gagamitin niya ang kanyang access bilang asawa ng CEO, ang kanyang kaalaman sa mga lumang security protocols, at gagawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan ni Serena. Gagamitin niya ang pekeng pirma. Sa loob ng maraming taon, pinag-aralan niya ang pirma ni Serena. Kaya niya itong gayahin ng perpekto. Maghahanda siya ng isang set ng mga dokumento, isang pekeng investment proposal sa isang kumpanya sa ibang bansa na sa katotohanan ay pag-aari nila ni Katrina. Pipekin niya ang pirma ni Serena sa authorization forms. Ito ay isang laro ng apoy. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Pero kung magtagumpay siya, makukuha niya ang lahat. Kinagabihan, sa kanyang study, habang alam niyang nasa labas pa si Serena, sinimulan niya ang kanyang plano. Nagprint siya ng mga dokumento. Kumuha siya ng mamahaling pluma na katulad ng ginagamit ni Serena. Paulit-ulit siyang nag-practice sa isang scratch paper. Bawat kurba, bawat guhit. Hanggang sa maging perpekto ito. Pagkatapos, kinuha niya ang mga opisyal na dokumento. Huminga siya ng malalim. Serena Valdez,
Isinulat niya ang pangalan. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya sa simula, ngunit naging matatag din kalaunan. 1, 2, 3 dokumento. Lahat ay may perpektong pekeng pirma. Ngumisi siya. Tingnan natin kung malulusutan mo ito, Serena. Ang hindi niya alam, habang abala siya sa kanyang obra maestra, sa coffee shop, sa kabilang bahagi ng syudad, isang alyansa ang nabubuo. Kailangan nating maging mas maingat, sabi ni Lucas, pagkatapos ng mahabang katahimikan na dulot ng kanyang pag-amin. Ngayong pumalag ka na, gagawa at gagawa si Paulo ng isang desperadong hakbang. Tumango si Serena. Pinupunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ang pagkabigla ay napalitan na ng isang matatag na determinasyon. Anong sa tingin mo ang gagawin niya? Pera, sagot ni Lucas. Susubukan niyang kumuha ng malaking halaga sa lalong madaling panahon. At dahil hindi na gumagana ang online transfer, gagawa siya ng paraan para i-bypass ang sistema. Ang pirma ko, bulong ni Serena. Nagkatinginan sila, nagkakaintindihan. Bago pa man ang emergency meeting kanina, sabi ni Lucas, nag-request na ako sa IT na mag-install ng isang security update sa computer ni Paulo, isang maliit na program, isang keylogger, at isang hidden camera activation. Nanlaki ang mga mata ni Serena. Hindi ko pa sana sasabihin sa'yo, pag-amin ni Lucas. Pero ngayon, kailangan na nating magtulungan. Pagbalik ni Paulo sa opisina kinabukasan, dala ang mga dokumentong may pekeng pirma. Wala siyang kamalay-malay. Umupo siya sa kanyang computer, iniskan ang mga dokumento, at inihanda ang email para ipadala ang mga ito sa International Transfer Department ng bangko. Habang ginagawa niya iyon, ang maliit na ilaw sa webcam ng kanyang laptop ay umilaw nang halos hindi kapansin-pansin. Sa opisina ni Serena, sa kanyang personal na laptop, pinapanood nilang dalawa ni Lucas ang bawat galaw ni Paulo. Kitang-kita nila ang mga dokumento. Kitang-kita nila ang pekeng pirma. Kitang-kita nila ang mukha ni Paulo na puno ng kasakiman. Gotcha! Bulong ni Serena. Nakangisi. Pinindot ni Paulo ang send button. Ilang segundo siyang naghintay. Isang ngiti ng tagumpay ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi. Ngunit bigla, isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox mula sa bangko. Transaction pending. Awaiting final CEO verification. Kasabay nito, isang pang-email ang pumasok. Mula mismo sa email address ni Serena Valdez. Binuksan niya ito. Walang nakasulat. Isang attachment lang, isang video file, na pakunot ang noo niya. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa kanyang sariling webcam. Pinapakita nito ang kanyang sarili, kagabi, habang pinepeke ang pirma ni Serena. Malinaw na malinaw. Nabitawan ni Paulo ang kanyang mouse. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Pagkatapos, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ni Serena, kalmado at malamig. Paulo, my office now. Bago pa man siya makasagot, isang bagong pop-up message ang lumitaw sa kanyang computer screen. Isang malaking pulang babala. Transaction denied. Account frozen by order of the CEO. Ang paglalakad mula sa opisina ni Paulo patungo sa opisina ni Serena ang pinakamahabang paglalakad sa buhay niya. Bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa opisina ni Serena, ang eksena sa loob ay parang isang painting ng kapangyarihan. Nakaupo si Serena sa kanyang trono, ang kanyang CEO chair, sa likod ng malaki niyang mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang emosyon na lalong nagpapakita ng panganib. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lucas, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kakampi, isang gwardya. At sa harapan ng mesa, nakaupo ang chairman, si Mr. Velasco at dalawa pang miyembro ng board.
Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Alam na ni Paolo, tapos na ang laro. "Maupo ka, Paolo," sabi ni Serena. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang dating paglalambing. Isa itong utos. Nanginginig ang mga tuhod ni Paolo habang umuupo siya sa bakanting silya sa gitna ng silid. Pakiramdam niya ay nasa isang interogasyon siya. Siya ang akusado. "We have a lot to discuss," panimula ni Serena. Itinuro niya ang malaking screen sa dingding. "Let's start with this." Pinindot ni Lucas ang isang button sa tablet na hawak niya, ang video. Ang video kung saan pinipeke ni Paolo ang pirma ni Serena ay ipinalabas sa malaking screen para makita ng lahat. Walang makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng paggalaw ng pluma sa papel mula sa video. Pagkatapos ng video, sunod-sunod na mga dokumento ang lumabas sa screen. Ang mga pekeng kontrata para sa PM Creatives, ang mga bank statement na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transfer sa mga offshore accounts, ang mga resibo mula sa mga mamahaling hotel at restaurant na binayaran gamit ang credit card na ibinigay ni Serena, ang kumpletong ulat mula sa private investigator, kasama ang malilinaw na litrato ni na Paolo at Katrina. Lahat. Inilatag ni Serena ang lahat ng baraha niya sa mesa. For the past 3 years, nagsimulang magsalita si Serena. Ang kanyang boses ay matatag. Bawat salita ay tila isang matulis na punyal. "I trusted this man. I gave him everything. My company's resources, my money, my love." Tumingin siya ng diretso kay Paolo na ngayon ay nakayuko na, hindi makatingin sa kahit sino. And in return, he did this. He conspired with his mistress Katrina to systematically defraud Valdez Corporation. He tried to frame an innocent man to cover his tracks. He abused my trust. He abused my name. Huminga siya ng malalim. "Mr. Chairman, board members, the evidence is clear. I am filing for a full legal complaint against Mr. Paulo Mendez for corporate fraud, embezzlement, and forgery." Tumayo si Mr. Velasco. Tumingin siya kay Paulo nang may matinding pagkadismaya. "Paulo, wala akong masabi. You have brought shame to this company and to your wife." Bumaling siya sa mga gwardiya na nakatayo malapit sa pinto. "Please secure Mr. Mendez." Sa sandaling iyon, tila natauhan si Paulo. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. "Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Serena, kausapin mo sila. Asawa mo ako." Tumayo si Serena mula sa kanyang upuan. Naglakad siya palapit kay Paulo, hindi natatakot sa pagwawala nito. "Ang asawa ko," sabi niya. Ang boses ay malamig at mababa. "Ay namatay na. Matagal na." Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 2 lalaking nakauniporme. Mga pulis. "Mr. Paulo Mendez?" tanong ng isa. "We have a warrant for your arrest." Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Tumingin siya kay Serena. Pagkatapos ay sa mga pulis. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang nawala, napalitan ng purong takot. Teka lang, nagkakamali kayo." Sinimulan siyang posasan ng mga pulis. Nagpumiglas siya. "Serena, gawin mo ang isang bagay. Please, Serena!" Ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, nagpumiglas siya ng husto. Humarap siya kay Serena. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit at kawalan ng pag-asa. "Hindi pa tapos ang lahat, Serena. Naririnig mo ba ako? Hindi pa." Pagkatapos ay isinara ang pinto. Natahimik ang buong silid. Naramdaman ni Serena ang unti-unting pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Lucas, tumingin siya dito. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito.
Ngumiti siya, isang maliit at pagod na ngiti. Okay lang ako, bulong niya. Tumango si Lucas. Alam ko. Bumalik ang tingin ni Serena sa pinto kung saan huling dumaan si Paolo. Ang huling sigaw nito ay nag-iwan ng isang malamig na bakas sa hangin. Alam niyang hindi pa ito tapos. Mayroon pang isang huling kabanata, ang huling paghaharap. Ngunit sa ngayon, taunang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang simula ng kapayapaan. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Paulo Mendez, asawa ng respetadong CEO na si Serena Valdez, ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat business news, ng bawat blind item sa social media. Ngunit sa loob ng Valdez Corp, ang lahat ay kalmado. Sa pamumuno ni Serena at sa suporta ni Lucas, mabilis nilang naayos ang gulo. Ipinakita nila sa mga investor at sa publiko na ang kumpanya ay matatag at ang bulok na bahagi nito ay natanggal na. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Katulad ng ulan noong gabing namatay si Serena sa dati niyang buhay. Nakatayo siya ngayon sa balkonahe ng kanyang opisina, pinapanood ang mga patak ng ulan na humahalik sa salamin. Ngayon, ang ulan ay hindi na nagdudulot ng takot sa kanya. Nagdudulot ito ng isang pakiramdam ng paglilinis. Hindi ka pa ba uuwi? Isang pamilyar na boses. Si Lucas. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsokolate. Mamaya na siguro, sagot ni Serena. Tinatanggap ang 1 tasa. May tinatapos lang ako. Serena, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay malumanay. Tapos na ang trabaho. Umuwi ka na. Magpahinga. Ngumiti si Serena. Sa mga nakalipas na linggo, si Lucas ang naging anino niya. Ang kanyang tagapagtanggol. Ang kanyang kaibigan. Ang nag-iisang taong nakakaintindi sa bigat na dinadala niya. Salamat, Lucas. Sa lahat, sabi niya. Akmang may sasabihin pa si Lucas nang biglang tumunog ang intercom. Si Ana ang kanyang sekretarya. Ang boses ay nanginginig. Ma'am Serena, si Sir Paulo po. Nasa lobby. Gusto kayong kausapin. Nabitawan ni Serena ang kanyang tasa. Nabuhos ang mainit na tsokolate sa sahig. Nakapost po siya ng piyansa. Pagpapatuloy ni Ana. Ma'am, ayaw po niyang umalis hanggat hindi kayo nakikita. Tumingin si Serena kay Lucas. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Hindi mo siya kailangang harapin. Ako na ang bahala. Hindi, Lucas. Pigil ni Serena. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Kailangan ko itong gawin. Ako mismo, para matapos na talaga ang lahat. Bumaba sila sa lobby. Doon, nakita nila si Paulo. Basang-basa sa ulan. Payat. Ang dating aroganting tindig ay wala na. Napalitan ito ng hitsura ng isang taong nawalan ng lahat. Nang makita niya si Serena, tumakbo siya palapit. Pinigilan siya ng mga gwardiya. Serena, please, pakinggan mo ako. Sigaw niya. Sinensyasan ni Serena ang mga gwardiya na hayaan ito. Lumapit si Paulo, ang kanyang mga mata ay desperado. At pagkatapos, sa harap ng lahat, sa gitna ng lobby ng gusaling minsan ay itinuring niyang pag-aari, lumuhod siya. Ang eksena ay isang multo ng nakaraan. Isang baligtad na bersyon ng gabing namatay si Serena. Ngayon, si Paulo ang nakaluhod sa malamig na sahig. Siya ang basang-basa. Siya ang nagmamakaawa. Patawarin mo ako, Serena, sabi nito. Ang kanyang boses ay basag. Alam kong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako'y nagkamali. Tinitigan siya ni Serena. Ang puso niya ay kalmado. Walang galit, walang awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Hinarap niya ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Hinarap niya ang lalaking pumatay sa kanya. Tumayo ka, Paulo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nakakahiya ka. Dahan-dahang tumayo si Paulo.
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ibig sabihin, nakaluhod din ako noon, Paulo. Putol ni Serena. Sa gitna ng ulan, sa labas ng gate ng sarili nating bahay, nagmakaawa ako. Humingi ako ng tulong. Pero anong ginawa mo? Ipinagsarahan mo ako ng pinto. Hinayaan mo akong mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ngumiti si Serena, isang mapait na ngiti. Ang pagkakataon na hinihingi mo na ngayon. Ibinigay ko na sa iyo noon, sa bawat araw na tiniis kita. Sa bawat kasinungalingan mo na pinalampas ko. Sa bawat pag-asang ibinigay ko para magbago ka. Lumapit siya ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Ang pagkakataon mo, inilibing ko na kasama ng dating ako. Tinalikuran niya si Paulo. Naglakad siya palapit kay Lucas, na tahimik lang na naghihintay sa isang tabi. Hindi nagsalita si Lucas. Inilahad lang nito ang kanyang kamay. Tinitigan ni Serena ang kamay na yon. Ang kamay na laging nandyan para suportahan siya. Nang walang pag-aalinlangan, inabot niya ito at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang simpleng paghawak na yon ay isang deklarasyon, isang pagpili, ang pagpili sa kinabukasan sa halip na sa nakaraan. Serena, wag! Huling sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno na ng purong desperasyon. Mahal kita! Mahal na mahal kita! Napatigil si Serena sa paglakad, ngunit hindi siya lumingon. Hindi, Paulo, bulong niya. Sapat lang para marinig niya at ni Lucas. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang kung ano ang kaya kong ibigay sa'yo. At nagpatuloy sila sa paglakad, papalayo sa lalaking unti-unting nilalamon ng sarili niyang anino. Iniwan itong nakatayo sa gitna ng labi, talunan at wasak. Habang nasa loob sila ng elevator, walang nagsasalita. Mahigpit lang ang hawak ni Serena sa kamay ni Lucas, kumukuha ng lakas mula dito. Nang bumukas ang pinto sa kanilang palapag, binitawan niya ito. Humarap siya kay Lucas, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Salamat, sabi niya. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Lucas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magkasama tayo dito. Magkasama tayo dito. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Serena. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang bigat na daladala niya mula sa kanyang muling pagsilang ay unti-unti nang gumagaan. Kinabukasan, habang nagkakape si Serena sa kanyang opisina, isang balita sa TV ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang modelong si Katrina, nahuli sa airport kaninang madaling araw habang sinusubukang tumakas palabas ng bansa. Dala nito ang halos 5 milyong piso na pinaniniwala ang bahagi ng perang ninakaw mula sa Valdez Corporation. Sa kanyang testimonya, isiniwalat ni Katrina ang lahat at itinuro si Paulo Mendez bilang mastermind ng buong plano. Pinatay ni Serena ang TV. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa huli, kahit ang mga kasabwat sa kasamaan ay walang tunay na katapatan sa isa't isa, tapos na. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya kay Paulo ay naputol na. Ngayon, malaya na siyang humarap sa bagong simula. Isang simula na hindi na nababalutan ng anino ng paghihiganti. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging umiihip sa loob ng Valdez Corporation ay bago na, mas magaan, mas puno ng pag-asa, na wala na ang takot at pagdududa na minsan nang bumalot dito. Naglalakad si Serena sa mga pasilyo. Isang ngiti ang laging nakapinta sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang peking na ngiti na ginamit niya bilang sandata. Isa na itong totoong ngiti na nagmumula sa isang pusong unti-unti nang naghihilom. Good morning, Ma'am Serena. Bati ng mga empleyadong nakakasalubong niya. Good morning, sagot niya. Minsan ay tinatawag pa sila sa kanilang mga pangalan. Naging isang leader siya na hindi lang kinatatakutan dahil sa talino,
kundi iginagalang at minamahal dahil sa kanyang puso. Ang kaso laban kay Paulo Mendez at Katrina ay natapos na dahil sa bigat ng ebidensya at sa testimonya ni Katrina. Nahatulan si Paulo ng mahabang taon ng pagkakakulong. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa mundo ng korporasyon. Isang hari na bumagsak dahil sa sarili niyang kasakiman. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na linggo, nag-aya si Lucas. May pupuntahan tayo. Sabi lang nito. Nagmaneho sila palayo sa syudad. Huminto sila sa isang tahimik at payapang lugar. Isang memorial park na napapaligiran ng mga puno. Naglakad sila patungo sa isang simpleng lapida sa isang sulok, malayo sa karamihan. Walang pangalan na nakaukit dito. Tanging isang maliit na plaka na may mga salitang, "She who learned to fly again." Ako ang nagpagawa niyan, mahinang sabi ni Lucas. Tumingin si Serena sa lapida. Para kanino? Tanong niya. Kahit nasa puso niya, alam na niya ang sagot. Para sa kanya, sagot ni Lucas. Para sa Serena ng dating buhay, para meron tayong lugar para bisitahin siya, para magpaalam ng maayos. Naramdaman ni Serena ang pag-init ng kanyang mga mata. Lumapit siya sa lapida at hinaplos ang malamig na bato. Dito nakalibing ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng kabiguan. Inilapag niya ang isang puting rosas na dala niya. Paalam, bulong niya. At salamat, dahil sa'yo, naging mas matatag ako. Nang tumayo siya, naramdaman niya ang presensya ni Lucas sa kanyang likuran. Humarap siya dito. Sa ilalim ng papalubog na araw, tila mas lumitaw ang sinseridad sa mga mata nito. Lucas, panimula niya, may gusto akong itanong sa'yo at gusto ko maging tapat ka. Tumango si Lucas. Sa dating buhay, minahal mo ba siya? Hindi nag-atubili si Lucas sa pagsagot. Oo, pag-amin nito. Minahal ko siya ng palihim at ang pinakamalaking pagsisisi ko ay hindi ko nasabi sa kanya iyon habang may pagkakataon pa ako. Huminga ng malalim si Serena at ngayon, ang lahat ng ginawa mo, ang pagprotekta mo sa akin, dahil ba sa pagsisisi, dahil ba sa kanya? Ito ang tanong na bumabagabag sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ang pagtingin ba sa kanya ni Lucas ay para sa kanya talaga o para sa multo ng babaeng minahal nito noon. Umiling si Lucas. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang mga pisngi. Noong una, marahil, ginawa ko ang lahat dahil sa pagsisisi. Sabi nito, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Pero habang tumatagal, habang nakikita kita kung paano ka lumaban, kung paano ka naging mas matapang at mas buo, hindi na siya ang nakikita ko. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw na ang nakikita ko, Serena. Ang Serena na nandito ngayon. At mas minahal kita. Sa mga salitang iyon, lahat ng natitirang pader sa puso ni Serena ay tuluyan ng gumuho. Hindi na niya napigilan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang mukha at hinalikan niya si Lucas. Isang halik na puno ng pasasalamat, pag-asa, at isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Serena sa balkonahe ng kanyang opisina. Parehong eksena, parehong tanawin ng syudad. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Si Lucas, may dalang 2 tasa ng kape, isang pamilyar at minamahal na ritual. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Malalim na naman ang iniisip ng CEO ko. Biro nito. Sumandal si Serena sa kanya, ninanamnam ang init at seguridad ng yakap nito. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat. Masaya ka ba? Tanong ni Lucas. Tumingin si Serena sa kalawakan ng syudad, sa libu-libong ilaw na kumikinang na parang mga bituin. Minsan, ang mga ilaw na yon ay sumisimbolo sa kanyang kalungkutan. Ngayon,
Sumisimbolo na ang mga ito sa walang katapusang posibilidad. Humarap siya kay Lucas at sa kanyang mga mata, makikita nito ang isang babaeng buo na. Isang babaeng minsan nang namatay, ngunit natutong mabuhay at magmahal muli. Ngumiti siya, isang ngangiting totoo at nagliliwanag. Oo, dahil sa'yo, masaya na ako. At sa yakap ng isa't isa, sa gitna ng mga ilaw ng syudad, natagpuan nila ang kanilang tunay na katapusan. Hindi isang paghihiganti, kundi isang tunay at walang hanggang pag-ibig. Isang bagong simula na pareho nilang pinaghirapan at pareho nilang mire.